Si Jaylen Brown mukhang ready ng makatapat ang former team niya at itong best duo niya nun na si Tatum sa Boston. Kay Brown na rin kasi mismo nang galing since nang i-trade siya, wala nang communication na nangyayari sa kanila nitong si Tatum. Hindi ko lang alam kung ito na rin mismo yung magiging umpisa para sa rival ng dalawang to sa Eastern. Base lang yan sa mga analyst. Dati pa kasi parang meron ng agawan sa spotlight yung mga to sa Boston eh. Ang masama pa sa playoffs last season, si Tatum ang inabot ng injury at nakita mismo ng mga fans na yan yung reason bakit sila nalaglag. Siya yung sinisisi. Ang nangyari, kabaliktaran yung ginawa ng Boston. Dahil si Jaylen Brown ang bumuwat nun sa kanila sa playoffs kahit nalaglag ang problema, siya pa yung trinade. At si Tatum ang nilalagay nila ngayon bilang centerpiece kahit inabot ng injury yan sa playoffs. Kaya parang revenge talaga ang narrative na nakikita ng mga analyst kay Brown sa Boston. Hindi naman sinabi ni Brown kasi na gusto niyang gumante, pero sinabi niya wishing well sa dating teammates niya kapag hindi sila magkaharap. Pero may isang sagot na naging malaking gasolina talaga sa media narrative eh. Nang tanungin kasi si Brown kung nakausap niya na si Tatum pagkatapos ng trade, ang sagot lang niya, not really. Yan yung naging malaking talking point dahil halos isang dekada silang magkasama sa Boston. Pero outside league, hindi rin naman kasing araw talaga maayos yung relationship ng dalawang to. Kaya ang interpretation ng mga analyst at media dyan, parang lumalabas talaga may sama ng loob si Brown kay Tatum. Parang si Kume, maaga pa lang gusto nang ilabas yung sama na yan ng loob ni Brown eh. Pre-season game pa lang, pinagtapat na agad yung mga to dahil may emotional distance na nangyari after ng blockbuster trade niya. At dahil hindi naman kasi si Brown ang nag-request ng trade, nagulat na nga lang raw siya na nagkaroon na ng deal sa pagitan ng Boston at Sixers para sa blockbuster trade nila ni Paul George. Kaya natural na magkakaroon talaga ng dagdag emotional layer sa magiging matchup nitong si Brown sa Celtics. Maraming issue talaga ngayon eh. Dahil una pa lang naman talaga matagal nang nilalagay ng Boston sa trade blocks itong si Brown. Hindi lang natutuloy nun. Kaya lumalabas talaga na wala siya sa plano ng team. Malayo sa ginagawa nila kay Tatum ngayon. Sa ngayon kasi yung front office gusto pa makakuha ng bagong star na pwedeng i-connecta kay Tatum para makabalik sila sa championship contention. Superstar na rin tingin kay Brown eh, pero sinibak lang nila sa lineup. Pwedeng maging competitive rivalry ang mabuo sa mga to ngayon dahil pareho silang may bagong chapter at ang pinakamagandang setting magsisimula yan sa January 21 sa TD Garden. Si Brown babalik sa Boston na sinuka siya mismo habang si Tatum na ang unquestionable face ng Celtics. Kaya possible magiging isa to sa pinakamataas na media attention sa regular season games eh. At may dagdag pang malaking twist, November 10 sa Philadelphia, unang regular season meeting nila sa Celtics sa bagong era. Kaya magkakaroon sila ng dalawang malaking Tatum versus Brown chapter bago matapos ang regular season sa Eastern. Dagdag gasolina rin dahil matagal ng rival talaga ang Sixers at Boston sa Eastern lalo na sa playoffs. Samantalang maaga pa lang, mabigat na agad yung scheduling ng Lakers pre-season hanggang regular. Gusto talagang subukan na ng NBA itong si Luka sa Lakers. Sa unang part pa lang ng season, sunod-sunod ang Western Conference competition agad nila. Kabilang sa early schedule, Golden State Warriors sa October 21, home opener ng Lakers sa Crypto Arena. May continuity ang Warriors kumpara sa Lakers eh. Dumaan sa malaking roster change ang Lakers sa offseason na to. Kaya magiging test yan kung magkakaroon talaga sila ng mas mabilis na adjustment sa team system. Susundan kasi agad yan ng laban nila kontra Minnesota sa back-to-back game. Meron pa Sacramento Kings, Portland at Memphis at iba pang western opponents habang magsisimula ang season. Nakikita naman mismo sa NBA schedule pagkatapos ng Warriors, meron agad Minnesota, Sacramento, Portland, Minnesota at iba pang stretch sa unang season pa lang. Diyan makikita mismo sa NBA schedule ng Lakers na unang stretch pa lang, big game na agad ang bungad sa mga to. Kaya hindi pwedeng magkaroon sila ng mahabang season para lang mag-adjust. Gusto agad malaman ng NBA kung ano yung gagawin ni Luka bilang bagong franchise player at itong si Austin Reeves bilang secondary na. Dito lalo magiging interesting ang situation nila.
Ang Lakers kasi nasa West Group C kasama ang San Antonio Spurs, Portland Trail Blazers na nagkaroon ng malaking roster upgrade. May Morant plus Lillard duo. Kasama pa nila yung Warriors at Sacramento dyan. Ang unang Game Cup Group play game ng Lakers October 30 kontra sa Golden State. Pagkatapos may game pa sila sa November 6 kontra Portland, November 20 kontra sa Sacramento at November 27 kontra San Antonio Spurs. Talagang bugbugan na schedule ng Lakers. Kaya ang Spurs yung pinaka-partikular na malaking test dahil kabilang sila sa pinakamalaking Western contenders at pinangungunahan ni Victor Wembanyama. Ang NBA Cup schedule naman kasi mismo yung naglalagay dyan sa Lakers sa parehong group kasama yung San Antonio, meaning within rugly 5 weeks ng regular season, may kita na agad kung paano gagana ang Lakers sa mga Western contender team. Kung kaya pang tumagos ng mga yan na walang Lebron, Pawang Luka at Austin Reeves ang aasahan Isa pa, ang Lakers nasa 34 national television appearance pa rin. Hindi rin naman nabawasan kahit wala ng Lebron. Kaya mataas pa rin yung expectation kay Luka at Reeves. Marami pa rin high profile matchup ang nakalagay sa schedule nila. Pinakamalaki syempre yung Christmas Day game nila kontra 76ers. Unang return ni Lebron sa Los Angeles. Pero ito yung pagkakataon na makakalaban niya na ang Lakers. Kaya yan mismo rin yung pinaka-interesting na nilagay ni Kume sa scheduling 76ers kontra dito sa Lakers.